may problema, mga kababayan. So ang magkasalungat, mga kababayan, na posisyon ng Ombudsman at saka ng DOJ sa iisang grupo ng testigo laban po kay Martin Romualdez, Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung kaso ni Martin Romualdez. Itong tingin natin double standard ng magkaiba kasi po, double standard of justice. Magkaiba kasi po yung yung posisyon napansin natin ng Ombudsman at saka ng Department of Justice. So pag ganon, may problema, mga kababayan. So ang magkasalungat, mga kababayan, na posisyon ng Ombudsman at saka ng DOJ sa iisang grupo ng testigo laban po kay Martin Romualdez ay hindi lamang po usapin ng isang kaso, kundi isang malaking pagsubok kung may isang pamantayan ba ang hustisya dito sa ating bansa o kung ang credibility na mismo ng Estado ang nasa paglilitis. Kasi lumalabas, isang gobyerno lang tayo, pero dalawa yung posisyon, magkaiba. Yung dalawang agency, magkasalungat po sa kanilang aksyon dito sa mga testigo na gustong idiin si Martin Romualdez. Sa Ombudsman kasi, parang itinuturing na mga credible at consistent itong mga testigong ito, yung mga Maleta Boys, mga kababayan. Ang ginagamit na grupo laban kay dating Speaker Martin Romualdez upang suportahan ang kasong plunder po laban sa kanya in relation doon sa issue ng flood control. Ngunit sa Department of Justice o DOJ naman po, nakakita sila ng probable cause upang formal na magsampa ng kasong perjury laban sa parehong grupo ng mga testigo dahil sa pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. So hindi po pwede, mga kababayan, sa tingin natin na magkasulungat ang dalawang posisyon nang walang malinaw na paliwanag. So isipin mo na lang, mga kababayan, halimbawa sa iisang pamilya, sinabi ng ama na mapagkakatiwalaan ang isang tao. Pero sinabi ng ina na kriminal ito at dapat na ikulong. Di ba? Mga kababayan, by analogy, talagang may problema pag ganon. Hindi pwedeng magkaiba ang hatol ng dalawang ahensya ng nag-iisang administrasyon sa parehong mukha ng parehong testigo. Kasi po, ang katotohanan ay hindi po nagbabago base lang sa kung aling opisina ka pumasok. Sa ilalim kasi po ng legal na doktrina ng Estoppel, ang gobyerno ay hindi maaring gumawa ng mga akto o pahayag na hayagang sumasalungat sa sarili nitong naunang posisyon. Hindi pwedeng bumuga ng mainit at malamig at the same time. Di ba? So ang pag-uusig ng DOJ sa mga testigo dahil po sa perjury ay legal na nagpapahina sa credibility ng parehong mga testigo na ginagamit naman ngayon ng Ombudsman na lumilikha na isang malaking legal na absurdity sa maayos na pangangasiwa, mga kababayan, ng hustisya. Ang credibility po ay siyang dapat pundasyon, mga kababayan. Ang kredibilidad ng testigo, pundasyon ng anumang corruption case. At hindi ito simpleng procedural issue lamang, mga kababayan. Upang patunayan ang kasong plunder, itong Republic Act 7080, ang kailangang antas ng ebidensya ay proof beyond reasonable doubt, sabi ng mga legal experts. Kasi po, ang kasong perjury na isinampa ng DOJ ay lilitisin upang suriin ang katotohanan ng mga pahayag ng parehong grupo nitong mga testigo na nagkaroon ng malaking lamat ang buong kaso. So kung magtatayo ka ng bahay, halimbawa, mga kababayan, kahit gaano kaganda ang yung disenyo, guguho ito kung marupok at bulok
ang simento sa ilalim, yung pundasyon mismo. Kapag ang mismong pundasyon, mga kababayan, at katapatan ng mga testigo ang kinikwestiyon ng gobyerno, natural lang natural na tanungin ng publiko kung gaano katatag ang buong kaso. Ngayon, ayon po sa revised rules of evidence, ang pagpapatunay sa katotohanan ay nakadepende sa integridad ng pinagmulan ng ebidensya. So dahil mga kababayan, ang DOJ mismo ang nagpapakita na ang mga testigo ay nagsisinungaling, ang perjury case na ito ay lumilika ng reasonable doubt. Tama po? So sa aspetong legal, nakikita ng mga legal experts natin, maaari itong ituring na isang prejudicial question niya na may sapat na legal na bigat upang isuspinde muna ang pangunahing kaso ng plunder upang maiwasan ang magkasalungat po na desisyon ng mga korte. Hindi po kasi pwede, mga kababayan, na yung hustisya may dalawang standard, mga kababayan. Hindi sapat ang testimonya para suportahan ang isang kasong plunder, pero sapat din ang batayan upang usigin ang parehong grupo ng mga testigo sa kasong perjury na walang malinaw, mga kababayan, na paliwanag kung paano nagtutugma itong dalawang posisyon. So lahat, mga kababayan, ay sang-ayon na dapat labanan natin ang korupsyon sa ating gobyerno, sa ating bayan. Ngunit ang laban na ito ay magiging matatag at may integridad lamang kung pari-pariho ang pamantayan po ng ng ating mga institusyon sa hustisya. Hindi pwedeng ang isang sagot ay tama sa math class pero mali naman sa science class, mga kababayan. So ang kampanya laban sa korupsyon ay mawawalan po ng credibility kung ang mga institusyon ay tila magkaiba ang pagtingin sa iisa pong ebidensya. Kung walang pari-parihong pamantayan, mga kababayan, magmumukha lamang itong pamumulitika o selective justice sa mata ng ating mga mamamayang Filipino. Sa ilalim kasi po ng Equal Protection Clause ng ating konstitusyon, Article 3, Section 1, to quote, ang batas ay at ang mga pamantayan nito ay dapat ipatupad ng pantay sa lahat ng tao sa parihong sitwasyon, mga kababayan. So ang paggamit ng magkaibang pamantayan ng ebidensya para sa iisang usapin ay lumalabag po sa karapatan ng due process at sa prinsipyo ng public trust, yung Article 11 Section 1 na nag-aatas, mga kababayan, sa mga institusyon na magsilbi ng may integridad at saka kaayusan. So this is bigger than Romualdez, mga kababayan. Ang mapanganib na president para sa lahat, pag nangyari ito, mga kababayan, mapanganib siya na masama na president. So ang isyong ito ay mas malaki pa sa dating speaker. Ngayon, ang tinatarget ay isang dating speaker ng Kamara gamit ang ganitong kalakaran ng magkasalungat na testigo, mga kababayan. Bukas, ang pamamarang ito ay maaring gamitin, magiging jurisprudence laban sa isang mayor, sa susunod na gobernador, at pagkatapos ay sa isang ordinaryong mamamayan ng walang kalaban-laban. So ang pamantayang papayagan nating mabaluktot ngayon ay siyang magiging pamantayan para sa lahat bukas. So wag nating tingnan si Martin Romualdez, mga kababayan, bilang isang makapangyarihang politiko lang. Tingnan natin ang halimbawang ginagawa ng ating gobyerno. Kung hayaan natin, mga kababayan, gumamit ang administrasyon ng mga questionabling testigo ngayon para lang madiin ang isa pong tao,
Binubuksan natin ang pinto para gamitin din ang parehong maruming sistema laban sa sayo o sa pamilya mo sa hinaharap. So ang hudikatura mga kababayan ay mahigpit na umiiwas sa pagbuo ng dangerous precedents. Ang mga desisyon at polisiya ng mga institusyon ng hustisya ngayon ay nagiging gabay sa mga susunod na kaso, yung tawag niyan jurisprudence. So ang pagpapaintulot mga kababayan sa pabagubagong pamantayan ng ebidensya ay nagdudulot ng erosion of the rule of law, kung saan ang batas ay hindi nagiging madaling mahulaan o mapagkakatiwalaan ng publiko. So the irony is very, very difficult to ignore mga kababayan. Ito ang pinakamalaking kabalintunaan. Irony na hindi kayang baliwalain mga kababayan ng publiko. Habang pinapasagot ng ombudsman itong si Martin Romualdez, batay sa testimonya ng mga testigong ito, upang magsulong ng plunder case, ang DOJ naman po ay nagsampa ng kasong perjury laban sa kanila dahil sa hinalang hindi totoo ang kanilang mga pahayag. So a question of credibility now ang nakikita natin dito sa issue ng mga Malita Boys. Ang publiko ay may karapatang itanong kung paano pinagtutugma ng gobyerno ang dalawang hakbang na ito sa iisang pagkakataon mga kababayan. Sa kaliwang kamay, ginagamit ang mga testigo upang madiin si Martin Romualdez. Ngayon, sa kanang kamay naman, pinapahuli at pinapakasuhan ng gobyerno ang parihong mga testigo dahil sila ay mga kriminal na sinungaling, may kasong perjury. So ang ganitong kawalan mga kababayan ng koordinasyon ng dalawang pinakang malaking legal na ahensya ng ating gobyerno ay nagpapakita na ang tunay na nasa paglilitis ay ang kredibilidad mismo ng Estado ngayon. Di ba po? Ang logic ng pananagutan ng Estado nakasalalay sa pagiging bukas at may accountability nito sa publiko. So kung ang gobyerno mismo ay ang nagpapakita ng magkasalungat mga kababayan na posisyon tungkol sa parehong mga testigo, may obligasyon itong ipaliwanag siguro sa ating mga mamamayan, sa taong bayan, sa ilalim ng prinsipyo ng malinis na pamamahala ng katarungan. Ngayon, ang kredibilidad ng anti-corruption campaign ay nakasalalay, mga kababayan, hindi lamang sa dami ng kasong isinampa, kundi sa pagkakapari-pariho ng pamantayan sa ebidensya. Kung walang iisang pamantayan po ang DOJ at saka yung ombudsman sa pagpili kung sino ang mapagkakatiwalaan, guguho ang tiwala ng buong sistema ng batas. Tama po? So ang tanong ngayon ay hindi lang kung sino ang nagsasabi ng totoo, kundi kung sino ang iisang pamantayan ay kung ano, ang iisang pamantayan ng gobyerno sa pagtukoy kung sino ang mapagkakatiwalaan. So hindi maaaring dumaan mga kababayan sa mabilisang legal na shortcut ang mga kaso na may malaking lamat sa katotohanan. Dahil ang batas ay hindi dapat maging laruan na pwede pong baluktutin. Depende na kung sinong opisyal ang gustong itumba ng administrasyon. So isang gobyerno, isang grupo ng testigo, dalawang magkasalungat na posisyon. Habang ang isang ahensya ay nagsasabing sapat ang testimonya upang magsulong ng plunder case. Ang isa naman po ay nagsasabing may sapat na batayan upang litisin ang katotohanan ng mga pahayag ng parihong grupo. Yan ang
kaganapan ngayon, mga kababayan. So kapag ang pundasyon ay may bitak at bumaba ang pamantayan ng ebidensya para sa isa, bumababa rin ito para sa lahat. Iisa lang dapat, mga kababayan, ang sukatan ng katotohanan dahil hindi sapat na sabihin na seryoso tayo sa laban sa korupsyon. Dapat seryoso rin tayo sa pari-parihong pamantayan ng ating hustisya po.